Inhibitor turret. Madedepensahan naman ng Fnatic Onyx, pero sa baba si King Kong na naman ang kanilang punteriya. Pero mukhang hindi nila mahabol ang isa sa mga pinakamalakas na jungler ng MPL ngayon. Madulas pa rin si Sky King Kong doon sa kanyang ginawa. So ganoon muna ang magiging pattern para sa FNO. Pero kita natin na yung Aurora naman, sila na yung lamang sa laban at galit na sisira ng Torre. Si Doming sa bottom lane. Ito yung parang magugulat ka na lang, napaliktad na nila eh. Yung tipo na Chumachani na sa Torre at napakasakit na pala ng Moscom. And kung comeback din lang naman ang usapan, no, si Edward holding on to this Edith. Ito yung mga isang naging pick niya na nagbigay sa kanila ng mga crucial na panalo against Falcons 80 Bren kahapon. Oh, tsaka kasi yung yung spell vamp, yung lifesteal, rather nung Edith ay kitang-kita mo pag ginamit yung Primal Wrath. Tsaka gusto ko lang sabihin yung mga cables na ginagawa ni King Kong na sobrang layo na napupuntahan. Kung ikaw yung Aurora, minsan mapapaisip ka kung pagkapasok ba nito, biglang gagamit ng cutthroat. Kaya nga tapos pagka si Doming pa ang napuntahan, ayan na, flicker in! Okay, sino tatamaan na after the guard dyan? So habang sinusuot ng mga players dito, si Kirk ay makukuha ni Domeng. So -1 ngayon ang FNOP, unti-unti na ngang nararamdaman yung liwanag ng Aurora. Earth Shatter Flicker. Here comes the Spear of Destruction. Mukhang hindi naman kakagat. Pero mukhang itutuloy na nga nila ang pag-push dito sa mid lane. That's one inhibitor turned down. At magbaback off na ang Aurora MLBB playing it safe. Dahil 30 segundo na lamang ay lalabas na ang Lord. And this will be the third Lord of the game. At mukhang Aurora MLBB naman ang may control nito. Grabe kung mapansin natin yung buong naging games natin for this best of 7 series. No? Parang hindi pa umaabot na hindi lalagpas ng 15 minutes or 16 minutes. So, speaking of mental fortitude, talagang kakaiba ang kayang gawin. So si King Kong dito ay hindi naramdaman. Hindi mo na siya naamoy ng mga players dito ng Aurora. Ayan, tas nagpakita siya, nandito pala ako. Hello! Hello! Pero mukhang makakaabot naman pala dito sa may bandang ibaba. Fnatic Onyx ang magsisimula ng pag-control sa Lord area na to. Napakatapang ni Kelra. Siya pa talaga ang nanguna. Siguro kay Kelra dito, sabi niya, di ba naglalakad siya ngayon? Siyempre, aside from the movement speed, gusto niya na lumipad eh. Oo, gusto na talaga niyang lumipad with that crossbow dang. Half HP para dito sa Lord. King Kong nandun sa kilid. Kelra Nakasilip nandoon. kaya? K&K connection, naghahanap ng play. Oy, pero naramdaman ni Doming. Okay, sakit nga dito ng mga pasibat ni Doming habang sinusuot ng mga players dito na side ng FNOP. Napakagandang paghawak sa side ng Aurora. At si Kirk ay patay na rin. Napakasakit na ni Doming. Hindi na natiis ni King Kong yung damage. Kinailangan ng lumipad palayo. And that will be the third Lord secured para dito sa Aurora MLBB. At ang tanong, saan kaya ito lalabas? Most likely sa mid lane. Kaya naman pwede na nilang lutuin yung mga side lane wave. At dahil masakit na rin yung damage dito ni Doming, napabili na rin si Brusco dito ng Immortality para if ever man na burst siya ay probably diretso implosion. One last final setup play ang kanilang inaantay. Pero sobrang sakit na nga ni Pal Doming, the next standard. Oo, tapatan nga pala ito ng gold standard at the next standard. Pero mukhang tatama na ang Spear of Destruction. Here comes the Link, Demon Knight with a BOB. Agaran na kang nagamit ang Tempest of Rage. Matapos na ata to, boss! At ginamit ng Wind of Nature. Kirk is down. Nakatmatay dito si Edward. Pero yung Lord, kailangan depensahan dito ng FNOP. Kailangan